Ang lalaking nagsagawa ng ibada sa loob ng 70 taon. Ngunit nagkasala, ano ang nangyari? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mga kapatid sa Islam. Ako muli si Legendary at muling maghahatid sa inyo ng totoong kwento tungkol sa Islam. Sa video na ito, ating tatalakayin ang isang makapangyarihang kwento tungkol sa isang lalaking nag-alay ng 70 years na taon sa ibada, ngunit isang kasalanan ang nagdala sa kanya sa bingit ng pagkawasak. Ano ang aral na maaari nating matutunan mula rito? Manatili hanggang dulo upang malaman ang kasagutan. Si Barsisa ay isang kilalang monghe na gumugol ng maraming taon sa pagsamba kay Allah. Siya ay kilala sa kanyang matuwid na pamumuhay at pagiging masunurin sa kanyang mga kautusan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang matagal na pagsamba, siya ay naligaw dahil sa panlilinlang ni Syaitan, Satanas. Buong kwento ni Barsisa sa isang panahon, may isang monghe na nagngangalang Barsisa. Kilala siya sa kanyang kabanalan at pananalig kay Allah. Sa loob ng maraming taon, hindi siya lumabas sa kanyang silid-dasalan. At palagi siyang nag-aayuno at nagdarasal. Dahil dito maraming tao ang nagtitiwala sa kanya. Isang araw, 3 magkakapatid ang lumapit sa kanya at nakiusap, "O Barsisa, aalis kami sa isang digmaan at nais naming ipagkatiwala ang aming kapatid na babae sa iyo. Wala kaming ibang mapagkakatiwalaan kundi ikaw." Noong una, tumanggi si Barsisa dahil alam niyang hindi. Dapat siya mag-alaga ng isang babaeng hindi niya mahram. Ngunit pinaniwala siya ni Syaitan na ito ay isang gawa ng kabutihan, kaya't kanyang tinanggap. Sa una, iniwan lamang niya ang pagkain sa labas ng kanyang bahay upang kunin ito ng babae. Ngunit unti-unting hinikayat siya ni Syaitan na kausapin ito hanggat sa siya ay mahulog sa kasalanan ng zina, pakikiapid. Hindi nagtagal na buntis ang babae at sa takot ni Barsisa na malaman ng mga kapatid nito ang kanyang kasalanan, hinikayat siya ni Syaitan na patayin ang babae at ilibing ang kanyang katawan. Ginawa niya ito sa matinding takot na masira ang kanyang reputasyon bilang isang banal na tao. Nang bumalik ang mga kapatid ng babae, sinabi ni Syaitan sa kanila sa panaginip ang ginawa ni Barsisa. Natuklasan nila ang bangkay ng kanilang kapatid at dinakip nila si Barsisa upang hatulan ng kamatayan. Habang nakagapos, nagpakita si Syaitan kay Barsisa at nagsabi, "Ako ang nagdala sa iyo sa lahat ng ito. Kung nais mong maligtas, sambahin mo ako at ililigtas kita." Sa takot ni Barsisa, siya ay yumuko at nagpatira pa kay Syaitan. Ngunit sa halip na tulungan siya, tinawanan siya ni Syaitan at iniwan siyang napapahamak. Siya ay pinatay sa estado ng shirk, pagsamba sa iba bukod kay Allah, kaya't nawala ang lahat ng kanyang pagsamba sa loob ng maraming taon. Mga kapatid, ano ang aral na makukuha natin sa kwentong ito? Una, walang sino man sa atin ang ligtas mula sa mga patibong ni Syaitan. Kahit gaano tayo kabanal, kung hindi tayo mag-iingat, maaari tayong mahulog sa kasalanan. Pangalawa, ang kasalanan ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Hindi agad mahuhulog ang isang tao sa malaking kasalanan. Dumarating dahan-dahan, kaya dapat tayong maging mapanuri sa ating mga kilos at desisyon. Pangatlo, si Syaitan ay hindi kailanman magiging tunay na kaibigan ng tao. Nililinlang niya tayo upang mapahamak at sa huli, iiwan niya tayo sa ating kapahamakan. Huwag nating hayaang matulad tayo kay Barsisa. Palaging magpakumbaba, humingi ng tawad kay Allah at lumayo sa anumang maaring magdala sa atin sa kasalanan. Surah at hadith na kaugnay. Surah Al-Hashr 5:19. "Kamathali syaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin." Kahulugan, tulad ng kwento ni Syaitan nang sinabi niya sa tao, "Magsuot ka ng kuefer," di paniniwala. At nang siya ay tumalikod sa pananampalataya, sinabi ni Syaitan, "Ako ay walang kinalaman sa iyo. Katotohanan, ako ay natatakot kay Allah, ang Panginoon ng mga alamin, lahat ng nilikha." Hadith, Sahih Muslim 2831. Sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Tunay na si Syaitan ay dumadaloy sa dugo ng anak ni Adan, kaya't bantayan ninyo ang inyong sarili laban sa kanya. Aking konklusyon, ito ang kwento ni Barsisa, isang mongheng naligaw dahil sa tukso ni Syaitan. Naway maging aral ito sa ating lahat upang manatiling mapagkumbaba, matatag sa pananampalataya, at palaging magpakupkop kay Allah mula sa mga patibong ng kaaway. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas maraming kwento na magpapalakas ng ating pananampalataya.
Jazakumullahu khairan at kita-kits sa susunod nating video. Insya Allah.